Hindi na babahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang salaysay sa nakasampa ng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May mahigit 20 testigo pa raw ang Ombudsman kaugnay sa pagkakasangkot ng mambabatas sa flood control scam. At nakatutok si Joseph Moro. Ngayong binawi na ni ex-Marine Orly Gutesa ang kanyang testimonyang naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Tila hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto nito kaugnay na nakasampang reklamo laban sa dating speaker kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na hindi na bago ang pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Hindi rin daw umiikot ang investigasyon sa isa o iilang testigo lamang. Meron pa raw silang 28 iba pang testigo na sumasailalim sa legal process at handang magbigay ng impormasyon kaugnay ng mga transaksyon ni Romualdez. Babala nito ang sino mang hahadlang, mga harang o manggugulo sa prosesong ginagawa ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Ayon sa supplemental complaint, bukod sa testimonial evidence, may hawak din daw sila na documentary evidence tulad ng corporate, property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Pang-apat si Gutesa na bumaliktad. Sinabi na dati ng Ombudsman na maaaring isama na rin sa kasong plunder ang 3 naunang bumaliktad na ex-bodyguard. Wala pa silang pahiya kung gagawin din ito kay Gutesa. Nag-aina ng kanyang supplemental counter-affidavit si Romualdez sa Ombudsman. Kalakip na dyan ang affidavit ng pagbaliktad ni Gutesa at ang affidavit ng 25 iba pang mga security ni Ko para patunayang hindi totoo ang aligasyon ng mga tinaguriang Maleta Boys. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. Batid daw ng Pangulo na pinsan ni Romualdez ang pagbaliktad ni Gutesa pero wala pa raw itong reaksyon tungkol dito. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat beripikahin pa rin kung totoo ang mga sinasabi ni Gutesa ngayon. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ at ng mga ibang investigating bodies natin. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. Ayon kay Gutesa, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nagpagawa sa kanya ng kwento para idiin si Romualdez. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.